Panginoon o naming Diyos, lubha ka pong banal at makapangyarihan. Damang-dama ka namin sa aming puso. Sa muli naming pagharap, maawa kang yakapin kaming isa-isa. Ipadama sa amin ang iyong pag-ibig at awa. Muli mo kaming palakasin. Lingapin mo ang bawat isa sa amin. Naririto na po kami, Panginoon. Tanggapin kaming isa-isa sa iyo. Salamat po. Salamat sa pag-alalay mo sa amin. Ano mang hirap ng pamumuhay ang aming nararanasan dito sa mundong ito. Pinananatili mo ang katatagan ng aming pananampalataya. Nasa amin pa rin ang pag-asa na makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Salamat sa aming kahalan. Salamat sa patuloy mong patnubay at awa. Nananatili pa rin ang aming kaugnayan sa iyo. Napakabuti mo, Ama. Paano na kami kapag wala ka sa aming piling? Kapag wala kaming Diyos na tinatawagan, hindi namin alam. Ama, hindi namin alam ang aming gagawin. Hindi namin alam. Hindi namin kaya, Ama, na mawala pa sa iyo. Panatilihin mo pa rin kaming naririto. Kapiling ka namin. Nakakatawag kami at nakakasamba sa iyo. Alam namin hindi kami karapat-dapat. Kaya naman sa pagkakataong ito, muli mo kaming patawarin. Dahil kung susuriin namin ang aming abang sarili, alam mo, hindi kami naging dapat sa'yo. Alam mo, hindi kami malinis. Hindi kami naging tapat sa'yo. Marami kaming pagkakamali, Panginoon. Marami kaming pagkukulang. Hindi man namin ito masabi sa'yo. Hindi man namin mabigkas ito sa'yo. Alam mo kung sino-sino kami. Maawa ka na lang sa amin. Huwag mo kaming papatulan. Tapatin mo na lang ang bawat isa sa amin. Sa gabing ito, alalahanin mo ang bawat sambahayan. Mga kapatid namin, may mga karamdaman, maawa kang pagalingin mo sila. Mga kapatid namin, mga inaapi, mga kapatid namin kinakawawa, at mga kapatid namin, mga nakakulong ng walang sala. Alalayan mo sila, basbasan ang bawat isa sa kanila. Manatili pa ang iyong gabay at patnubay
At kung loloobin mo, Panginoon, makasama namin sila sa mga ganitong paglilingkod. Muli sa pagtanggap namin ng iyong mga banal na salita, ihanda ang bawat isa sa amin, ipagkaloob sa amin ang pangunawa, matanggap namin ng may kaliwanagan at buong puso ang iyong mga katotohanan at manatiling ibinubuhay ng bawat isa sa amin. Alalahanin mo ang mga ngasiwa, panatilihin pa sa kanya ang iyong patnubay, manatili pa sa kanya ang iyong kapangyarihan nang mapangunahan niya kami sa tamang paglilingkod. Basbasan ang kanyang kalusugan, manatili pa siyang malakas sa aming harapan, lalo sa paglilingkod sa iyo. Panginoon po naming Jesus, muli mo kaming ipamagitan sa Ama, alalahanin ng bawat isa sa amin. Muli mong iparating sa Ama ang panalangin ng bawat isa sa amin. At higit sa lahat, panatilihin pa sa aming mga puso ang pag-iibigang magkakapatid. Ama namin Diyos, muli kaming tumatawag sa iyo. Nagtitiwala kaming binasbasan mo na ang bawat isa sa amin. Mananatili kang kapiling namin sa buong oras ng aming pagsamba. Pinatawad mo na rin kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ang lahat ay buong galang naming inihiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, dakila naming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay hango sa leksyong inihanay ng kapatid na Rani Manalo na may pamagat na kahabag-habag ang mga taong nadaya ng mga hudaang tagapangaral. Gusto po nating sinasampalatayanan ang kahalalan ng kapatid na Felix Y. Manalo bilang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Binatbat ng Diyos ng maraming mga patotoo ang kanyang karapatan, mga hula o paunang pahayag ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa kanya, ipinagkatiwala po ng Diyos ang huling gawaing pagliligtas. Kaya wala nang kasunod na gawaing pagliligtas ng Diyos na lilitaw pagkatapos ng gawain ng kapatid na Manalo. Gayunman, mga kapatid, nakikita natin ngayon ang pagdagsa ng di umano'y mga tagapangaral na ang iba'y nagpapakilala pang mga sugo daw ng Diyos at inaangkin ang pagiging sa Diyos at kay Kristo. Nangangaral po sila na ginagamit din ng Biblia, kumisitas ng mga talata, at nagtuturo ng daan daw ng kaligtasan. Ano po ang malaking problema sa kanila? Wala silang kahalalang mula sa Diyos. Wala po silang maipakikitang katunayan ng kanilang pagkasunod. Dapat po ba nating ipagtaka ang pagdagsa ng maraming di umano'y tagapangaral ngayon? Pakinggan po ninyo ang sagot sa Mateo 24:3-4 at 11. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng Makaolibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Hindi po pala natin dapat ipagtaka
kung sa panahong kasalukuyan na tinatawag na mga huling araw, ay dumagsa ang maraming di umano'y mga tagapangan. Bakit po? Sapagkat isa po ito sa patatandaang ibinigay ng Panginoong Jesucristo na malapit na ang kanyang muling pagparito o ang araw ng pag-uuko. Ano po ang katunayan? Ano ang sagot ng Panginoong Jesucristo noong siya'y tanungin ng kanyang mga alagad? Ang kailan ng kanyang muling pagparito? Ang sabi niya, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw nila. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ibinala din po ba ng mga apostol ang tungkol sa paglitaw ng maraming uwad na mga guro o tagapangaral? Ganito naman ang sagot ni Apostol Pablo sa ikalawang sulat niya kay Timoteo, 4:3-4. Sapagkat darating ang panahon na hindi makikinig ang mga tao sa wastong aral. Sa halip, upang masunod ang kanilang kagustuhan, maghahanap sila ng mga gurong magtuturo sa kanila ng mga gusto nilang marinig. Tatalikod sila sa pakikinig sa katotohanan at babaling sa pakikinig ng mga alamat. Ibinala din po ba ng mga apostol ang tungkol sa paglitaw ng maraming uwad na mga guro o tagapangaral? Opo, malinaw ang sabi ni Apostol Pablo, darating ang panahon na hindi makikinig ang mga tao sa wastong aral. Sa halip upang masunod ang kanilang kagustuhan, maghahanap sila ng mga gurong magtuturo sa kanila ng mga gusto nilang marinig. Ano po ang malaking kasamaan na gagawin nila? Ang sabi, tatalikod sila sa pakikinig sa katotohanan at babaling sa pakikinig ng mga anak. Kailan ito matutupad? Kapag itinaas natin ang pagbasa sa 3:1 ng Timoteo, sa mga huling araw. Kaya hindi natin dapat ipagtaka kung sa mga huling araw na ito yung panahon natin ngayon, ito ang ating nasasaksiang natutupad. Laganap ang mga huwad ng mga tagapangaral. Bakit po huwad? Sapagkat wala naman silang maipakitang katunayan ng kanilang kahalalan na mula sa Diyos. Anong katunayang wala silang kahalalang mula sa Diyos? Natotohanan ba ng Diyos ang di umano'y mga propeta o tagapangaral na naglitawan sa mga huling araw na ito? Pakinggan ninyo ang hula sa Jeremias 23:21. Sinabi ng Panginoon, hindi ko sinugo ang mga propetang iyan. Lumakad sila ng hindi ko inuutusan. Nagpahayag sila sa aking pangalan. Gayong wala naman akong sinabi sa kanila. Isipin ninyo ang pahayag na ito ng Diyos, mga kapatid. Siya mismo ang nagpapatotoo. Hindi ko sinugo ang mga propetang iyan. Lumakad sila ng hindi ko inuutusan. Nagpahayag sila sa aking pangalan, kayong wala naman akong sinabi sa kanila. Ano po ang malaking panganib sa buhay ng tao? Ang dulot ng mga bula at tagapangaral. Ano po ang masamang ginagawa ng mga bulaang tagapangaral sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Kapag binasa po natin ang ikalawang Pedro 3:16, ang sabi ni Apostol Pedro, may ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain. Mahirap unawain para sa mga hindi tunay na tagapangaral. Hindi isinugo ng Diyos, talagang hindi nila maiintindihan. Pero anong ginagawa nila? Binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip.
ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Sa makatuwid, mga kapatid, binabaluktot nila ang mga aral ng Diyos sa Biblia sa pamamagitan ng pagbibigay ng maling kahulugan o interpretasyon. Ano panganib nito sa tao? Ang sabi, ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Hindi lamang ang sarili ng mga huwad na tagapangaral ang mapapahamak, kundi pati yung mga taong nadaya nila. Kasi nadaya nila, napaniwala nila, naakit. Kapwa sila mapapahamak. Alin ang malaking kapahamakang sasapitin nila? Ang walang hanggang kaparusahan sa apoy, sa araw po ng pag-uusap. Kaya dapat maging maingat ang mga tao sa pakikinig ng mga aral ng Diyos. Kasi baka hindi aral ng Diyos ay ang natatanggap nila sapagkat baluktot ang pagpaparating sa kanila ng buwan ng mga tagapangaral. E paano po makikilala ng tao sa panahong kasalukuyan ang tunay na sugo ng Diyos na nagtuturo ng tunay na pananampalataya at kaligtasan? Pakinggan ninyo sa Efeso 1:13 hanggang 14. Madalas nyo itong naririnig, mga kapatid, kahit pa noon. Sa panahon pa ng kapatid na Heranio Banan, kahit sa pagdudoktrina, madalas din ninyong marinig ito. Pero ang tanong natin, paano makikilala ng tao sa panahong kasalukuyan ang tunay na sugo ng Diyos na nagtuturo ng tunay na pananampalataya at kaligtasan? Efeso 1:13 hanggang 14. Kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo'y manalig o sumampalataya sa Kanya. Matapos inyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hilirang hanggang kamtan natin ng lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Napansin pa rin ang katangian ng mga unang Kristiyano na pinangaral ng mga apostol. Hindi lamang sila basta pinangaralan ng salita ng katotohanan, kundi ang sabi, ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahiram sa inyo. Yan ang malaking pagkakaiba ng pagkangaral ng tunay na sugo ng Diyos. Ang pangangaral ng mga tunay na sugo ng Diyos, katulad ng mga apostol, ay may kalakip na pagtatatak ng Espiritu Santo. Gaano kahalaga ng tatak ng Espiritu Santo? Ang sabi ng Biblia, kayo may naging bayan ng Diyos. Naging bayan ng Diyos. Kailan? Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos mula nung tatakan ng Espiritu Santo. Ano pinatutunayan niya ng tatak? Bilang katunayang bayan ng Diyos. Ang sabi, hanggang kamtan natin ng lubos na kaligtasan. Makatwid ang pinatutunayan ng Espiritu Santo na itinatak sa mga taong pinangaralan ng tunay na sugo, kabilang sila sa bayan ng Diyos. Sino magwalang tatak ng Espiritu Santo, mga kapatid, ano lamang ibig sabihin? Hindi sila kabilang sa bayan ng Diyos. Hindi sila kasama sa mga hinirang ng Diyos.
na pinangakuan ng kaligtasan. Sa madaling salita, wala silang kaligtasan. Kaya tandaan niyo mga kapatid, yan ang malaking pagkakaiba ng pangangaral ng tunay na sugo ng Diyos at ng mga nagpapanggap lang, mga bulaang tagapangaral. Ang tunay na tagapangaral, yung kanyang pinangaralan, tinatatakan ng Espiritu Santo. Kaya ang pangangaral ng tunay na sugo ng Diyos may kalakip na pagtatatak ng Espiritu Santo. Kung iba to sa atin yung tanong, pangangaral po ba ng kapatid na Felix Manalo na ating kinikilala at sinasampalataya ng sugo ng Diyos sa mga huling araw? Ang kanya bang pangangaral ay may kasamang pagtatatak ng Espiritu Santo? Meron bang sugo ang Diyos sa mga huling araw na ang gawain ay pagtatatak? Meron. Meron mga kapatid. Alam na alam ninyo yan. Apokalipsis 7:23. Pakita mo nga yung talatang yan. Alam na alam natin yan. Ano katunayan? Ang sabi, nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, nataglay ang tatak ng Diyos na buhay. Alin yung tatak? Yung pinaliwanag kanina, yun yung Espiritu Santo. Pinatunayan sa atin sa maraming pagkakataon, mga kapatid, ang katumparan ng anghel na pinabanggit sa hulang ito na mula sa sikatan ng araw o sa malayong silangan ay ang kapatid na Felix May Manalo. Pinag-aalinlangan, meron pa ba sa ating nag-aalinlangan tungkol sa katotohanan mo? Ano ang katangian niya bilang tagapangaral ng Biblia? Taglay niya ang tatak ng Diyos na buhay. Kaya ang kanyang gawain ay katulad ng gawain ng mga apostol na hindi basta pangangaral, kundi kalakip ang pagtatatak ng Espiritu Santo. Kaya sa hula pa lang ay nagbabala na ang sugo. Huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Bakit plural? Bakit hanggang sa amin matatakan? Nag-iisa lang ba kapatid na Manalo? Kasi kung siya'y nag-iisa, hanggang sa aking matatakan. Pero bakit hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo? Kasi kasama ng kapatid na Manalo ang mga tapat na ministro sa Iglesia ni Cristo na katuwang niya sa gawaing pagtatatak. Kaya mga kapatid, napakapalad natin. Sapagkat hindi tayo nadaya ng mga bulaang tagapangaral. Niloob ng Diyos na makasama tayo sa mga naging bunga ng gawaing pangangaral ng kapatid na Felix Manalo at tinatakan ng Espiritu Santo. Ito ang katibayan na tayo ang mga alipin o mga hinirang ng Diyos sa mga huling araw. Kaya taglay natin ang dakilang pag-asa sa kaligtasan. Huwag tayong papayag. Huwag tayong papayag na tayo nakabahagi na sa gawaing pagtatatak. Taglay na natin ang Espiritu Santo. Maglaho pa sa atin. Kawawa, mga kapatid. Pero sana bigyan pa ng pagkakataon ng Diyos ang mga naging kasama natin sa paninindigan. Mga Iglesia ni Cristo may tatak ng Espiritu Santo. Pero nataya pa. Aniwala pa sa maling aral. Naakit sa mga paliwanag. Kaya sabi kanina yung mga bulang tagapangaral na hindi naman isinugo ng Diyos, binabaluktot nila yung pagpapaliwanag. Kaya nga, buhay pang kapatid na Eranio Manalo, lagi silang nagpapakulita sa atin. Buhay tayo sa pagsunod. Natupad na ang lahat. Natupad na ang lahat ng palatandaan.
ibinigay ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Ang hinihintay na lamang natin ay ang mismong pagdating ng Panginoong Hesukristo. Ano na lamang kailangan? Matyaga nating sundin ang lahat ng mga aral ng Diyos na itinuro sa atin. Mabuhay tayo sa pagsunod. Mabuhay tayo sa pagsunod. Huwag tayong gagawa ng mali. Huwag tayong mabubuhay sa paglabag. Yun na lang ang kailangan natin gawin. Ibig sabihin, panatilihin na lang natin pagsunod sa mga aral ng Diyos. Yun yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo. Panatilihan natin ang kanyang mga salita. Hindi na kailangan pang makinig ka sa mga nangangarap. Bakit kailangan mo pang makinig sa mga nangangarap? Ibig sabihin, hindi ka pa sumasampalataya. Kasi kung tunay na ikaw ay sumasampalataya sa mga aral na tinanggap mula sa sugo at itinaguyod ng kapatid na Eranio Manang, ba't kailangan makinig ka pa sa mga nangangaral ng ibang aral? Nagpapakilala pang kaya panganib. Eh ngayon, ano katunayan? Wala nang kasunod na sugo pagkatapos ng kapatid na Felix Manalo. Ano katangian ng kapatid na Felix Manalo bilang tagapangaral? Alam na rin ninyo ito mga kapatid. Isaiah 41:9 hanggang 10. Pero babasahin ko sa inyo kasi idudugtong natin yung talatang 4 na nasa unahan para ipakita na magkakaugnay itong mga pahayag na ito. Pakinggan ninyo, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok niya. Pinagsabihan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka, hindi kita itinapit. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupay-pay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Patuloy ko muna yan dyan, mga kapatid. Alam natin yan. Tatanungin ko kayo, mga kapatid. Sagutin nyo sa sarili nyo. Sino tinutukoy ng Diyos sa hulang ito? Nang sabi ng Diyos, ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa. Ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka. Sugo ito ng Diyos eh. Sino? Lubos nating sinasampalatayan. Kapatid na Felix Manalo, doktrina ito sa atin. At nakadaka sa mga pagsamba, sinasarimba ito lagi sa atin. Ang pangako ng Diyos sa kanya, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Ang tanong, meron ba bang kasunod na sugo? Ang Diyos, pagkatapos ng kapatid na Felix Manalo. Kaya babasahin natin yung 4, yan yung nasa itaas. Magkakaugnay. Sinong gumawa at yumari na tumawag ng mga salit-saling lahi mula ng una? Tumutukoy ito dito sa 9 hanggang 10. Sinong gumawa nito at yumari? Ang sabi ng Diyos, ako, Panginoon ang una at kasama ng huli. Ako nga. Kasama ng huli. Sino yung huli? Ito ang kapatid na Felix Manalo. Siya ang huling sugo. Wala nang kasunod na pagsusugo ang Diyos. Kaya sa Apokalipsis 14:12 hanggang 15, narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Ang banal ay binanal ng dugo ni Kristo, ang Iglesia ni Kristo, na naging bunga ng ikatlong anghel. Pinasa natin yung Apokalipsis 14:9, nasa itaas. Ang kapatid na Felix Manalo. Katapos ng kanyang gawain, pinasa natin ng 13 hanggang 15. Panahon na ng pag-aani. Yan ang panahon ng paghuhukom. Panahon ng pagkapas. Itong iglesia ito na naging bunga ng gawain ng kapatid na Felix Manalo ang daratan ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagdating. Wala nang kasunod na sugo.
Katapos ng kapatid na Felix Manalo, kung meron mang nagpapakilalang sugo raw ng Diyos at meron pang ginagawa na pagpapaliwanag, sariling paliwanag na lamang niya yun. Inaangkin ang pagiging sugo. Ang mga sinasabi niya ay hindi galing sa ako. Yun ang sinasabi ng Diyos kanina. Sinasabi nilang sinugo sila ng Diyos. Pero ano sabi ng Diyos? Hindi ko naman sila isinusugo. Wala naman akong ipinasasabi sa kanila. Ano katunayang gawaing pagliligtas ang ginampanan ng tungkulin ng kapatid na Manalo? Binasa natin ang isa pang hula, Isaiah 46:11-13. Alam na alam ninyo yan, mga kapatid, na tumatawag ng ibong mandaragit. Kaya ang kapatid na Manalo tinatawag na ibong mandaragit. Pero hindi siya masama sapagkat hindi naman ang itinulad naman sa kanya hindi literal na ibong mandaragit kundi yung gawain ng ibong mandaragit. Dadagitin niya ang mga tao para iligtas. Kaya ang sabi, inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob, na malayo sa katwiran. Inibigil ng mga taong malayo sa katwiran. Yung mga taong pinagsubuan sa kanya, nasa loob ng Iglesia Katolika at Iglesia Protestante. Naroon ang mga taong pinagsubuan sa kanya. Kailangan niyang dagitin, kaya ibong mandaragit. Pero hindi masama. Idadagitin niya hindi para patayin. Kundi ang sabi sa 13, aking inilalapit ang aking katwiran. Di maglalaot at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwan. Gawain pagliligtas. Ang gawain ng ibong mandaragit na mula sa malayong silangan. Malayong silangan ay ang Pilipinas. Ang totoo mga kapatid, repaso na lamang ito. Alam na ninyo yan. Kailangan lang nating repasuhin para magunita natin at maalaala. Huwag tayong bibitiw. Opo, maraming nangangaral ngayon. Tandaan ninyo, nagmamadali ang Diablo. Gumagawa siya ng iba't ibang kaparaanan. Sino ang puntiriyan niya? Tayo, wala nang iba. Sapagkat ang sanlibutan ay kanya na. Tayo na may pag-asa sa kaligtasan. Tayo pinupuntir. Lalo na tayo na naninindigan sa katwiran. Lalong nag-aalab ang kanyang damdamin na tayo'y pinsalain niya. Galit na galit siya. Kaya paano na yung magtatagumpay sa tulong ng Diyos? Sa awa ng Diyos. Sa ganito nating mga pagsamba, yung lakas na ipinagkakaloob. Kaya pagka tayo nasa pagsamba, pag tayong dadalo na parang isang okasyong pantao lamang itong pagsamba. Bawat pagsamba natin ay espesyal na okasyon sapagkat ang sinasamba natin ay ang Diyos. Diyos na lumalang sa atin. Ang Diyos ng pinagkagalingan ng lahat ng mga biyayang tinatamasa. Ang Diyos na siyang dahilan ng bakit narating ng bawat isa. Kalagayan natin ngayon. Sino sa atin ang makapagmamalaki sa Diyos? Wala. Lahat tayo sumasampalataya. Bubuhay sa awa at pag-ibig ng Ama. Lalo na sa ating mga pinagdaraanan araw. Kabi-kabila ang mga alalahanin sa buhay. Mabigat ang mga pagsulit. Tayo-tayo lang sa ating mga sarili. Paano tayo magtatagumpay? Paano tayo magpapatuloy? Ang Diyos lang ang kailangan natin. Kaya sa bawat pagsamba natin, lagi nating tiyakin, sumasa atin ang Diyos. Ang kanyang banal na Espiritu, lagi dadarama natin. Lalo na pagka nagpapala na siya. Opo, mula sa langit na kanyang daan.
Pagka-natanaw niya ang kanyang mga lingkod, lalo na nagkakatipon para sumama sa kanya. Pagka niniunat niya ang kanyang kamay para pagpalain, tiyakin natin na kasama tayo sa mga pinagpapala. Sa lagi tayong may lakas, mapagtagumpayan ang mga bagso. May lahat ng maaaring umadlang sa atin. Matiyak natin ang ating kaligtasan. Tumayo kayo mga kapatid, at tayo mananalangin. Maraming salamat. Maraming salamat. Karating kami muli sa pagsimba. Sinariwa mo sa amin muli kung gaano kahalaga ang aming pagka-Iglesia ni Cristo. Kung gaano kadakila ang biyaya na aming tinamo mula nang tawagin mo kami sa iyong Iglesia. Nakabahagi kami sa gawain ng iyong sugo sa mga huling araw. Kasama kami sa tinatakan mo ng iyong Espiritu. Nakatatak sa puso namin ang iyong Espiritu. Itong katibayang mga anak mo kami. Itong katibayang kasama kami sa mga maliligtas pagdating ng araw na mapalad. Ito ang palatandaan pagka kami nanananagan sa iyo. Nakikita mo kami't naririnig. Ito ang palatandaan, mga hinirang mo kami na pinaglalaanan mo ng iyong mga pagpapala. Narito na kami muli, Ama. Narito kami sa pagsamba. Halika muli sa iyong mga anak. Tanawin mo kami mula sa langit na iyong tahanan. Nag-aantabay kami sa iyo. Hinahanap ka namin lagi. Inaapuap ka ng aming mga puso. Ligapin mo kaming lahat ng mga anak mong nanlulumo, nanghihina, dahil sa dami ng intindihin sa buhay. Ang mga anak mong mabigat ang mga pagsubok. Ang mga anak mong dinadalaw ng mga kalungkutan. Saan man naroon, puntahan mo, Ama, dalawin mo ang tahanan. Pagpalain mo bawat sambahayan, paspasan mo ang mga magulang. Pagpalain mo ang mga anak. Kung may mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay, Mama, kaligapin mo sila. Paspasan mo ang kanilang mga puso. Lalo mong patunayan sa iyong mga anak. Hindi mo sila pababayaan. Papalapit na araw ng pag-uukom. Natutupad ang mga palatandaan. Maraming gustong puminsala ng aming karapatan. Tulungan mo kaming lahat. Lagi namin pahalagahan ang mga aral na itinuro sa amin. Dito namin isalig ang lakad ng aming buhay at pamumuhay. Mabuhay kami malinis at matuwid sa iyong harapan. Para naman sa panahon ng pangangailangan. Hindi kami mabigo pagka kami tumawag at nanalangin sa iyo. Tiyak na sasagutin mo kami sapagkat mga hinirang kami. Mga anak po kaming nagsisikap na maging dapat sa iyo. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Sa bisa ng iyong pangalan, maawa ka sa mga may sakit, pagalingin mo. Haplusin mo karamdamang taglay ng mga ini. Pagkaloob mo pa ang kalusugan sa iyong mga ini. Higit sa lahat ang kalusugan ng pananampalataya. Lagi kang manahan sa aming mga puso. Para makapanaig sa amin ang anumang pain ng diablo. Matulungan mo po ang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Saan man sila naroon, alalahanin mo silang lagi. Ingatan mo't ipagsanggal ang laban sa mga taong masama. Kalingain mo't lingapin ang kanilang pangangailangan. Ganun din ang mga anak mong nagtitiis hanggang ngayon sa bilangguan. Di kami nagsasawa sa pananalangin para sa kanila.
Palayain mo na ang aming mga kapatid. Alalahanin mo rin ang mga kapatid na nagsipangalan kung saan siya napadpad. Ang bawat pamilya nila, alalahanin mo ang mga nagsisipagtago pa hanggang ngayon. Gabayan mo't pangunahan ang kanilang mga paglakad. Bawat isa laging tumanggap ng mga biyayang mula sa iyo. Laging makapamuhay ng maayos at marangal. Higit sa lahat, tuloy kaming magkaisang lubos na manindigan sa iyong katwiran hanggang wakas. Buong tiyaga namin itaguyod ang paglilingkod sa iyo. Lubos na po aming pagkakatiwala, Ama. Minsan pa narinig mong aming mga pananangin. Muli mong pinagpala ang aming mga kaluluwa. Hinihiling na po namin ang lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo.